So, first name basis ang ano, no? Ang Mm-mm. kapatid, ang bunso. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito ang Pinoy Husbands Podcast. Ako si Paul, ako ay isang spiritual marriage coach. Ang aking asawa ay half German and half British at meron kaming 3 anak. Ako po si Norbert, isa akong communication coach at ako'y bagong kasal sa aking magandang German na asawa. Welcome sa aming show kung saan pag-uusapan natin paano improve ang ating mga sarili sa ating mga relasyon at kung paano manavigate ang pagkakaiba sa ating mga kultura para sa mas matibay na buhay may asawa. Sa bawat episode, actually sa episode na to, magbabahagi din kami ng mga praktikal na insight at totoong kwento at aral mula sa aming totoong buhay para matulungan kang maging isang mabuting Pinoy husband. Samahan nyo kami sa aming mga episodes sa YouTube at Spotify at explore natin ang mga kwento at hamon ng tagumpay dito sa Pinoy Husbands Podcast. Alright. Let's go, Norbert. So, ang topic natin for today ay about relationships with our relatives, no? Kasi sa Pilipinas, we call them tito, tita, kuya, ate, at bunso, no? For our youngest sibling. Yeah. Yan. And I think yung fascination ko dyan kasi when explain ko tong concept ng tito, kuya, ganyan, ate, wow, sabi niya, ang galing naman, you know, like, it's really nice. Yeah. I really appreciate that. Then, I think may isa kaming kaibigan, parang sa youth group ko, parang sa youth group, sa youth group ko dati. Tapos, pumunta siya dito, tapos nagkuya. Okay. Diba? Kasi youth group nga, diba? Yeah, parang, bakit ka tinawag na kuya? You know? So, explain ko na, kasi kahit hindi kami pamilya na magkadugo, yun yung tingin niya sa amin kasi youth leader. Ako, ganyan. So, yun yung parang fascination nila sa ating mga terms of respect and endearment. Yeah. And to think na even nga actually, if you're 1 year older, yung isang taon lang yung edad nyo, kuya pa rin ang tawag sa iyo. Kuya Paul, di ba? Oo. Pambihira. Oo. Totoo naman talaga, di ba? Especially, I think, yung kasi I think growing up, di ba, yung kakapatid, kahit, sige nga, isang taon lang, talagang important sa atin yung kinukuya ka, di ba? Sa akin na ate ka. Tsaka malaking bagay yun pag hindi ka kinuya. Malaki. Nung lumalaki ako noon, parang meron din kaming youth group. Tapos yung isa kinatawag siyang kuya, ako hindi. Parang nafe-feel ko, dapat ba masaktan ako pag Oo, totoo yan, di ba? Kasi yung level of respect Parang may ganung level na kuya tsaka ate. Na parang merong level of maturity, seniority, yung ganon. No? Oo. In the same way, yung yung asawa ko nung pumunta sa Pilipinas, tapos inate siya nung sister ko na parang, I think, hindi ko, parang 1 year. 1 year. Ang edad hindi masyadong malayo. 1 year lang ang gap. Hindi naman. Pero ate din naman siya. Pero hindi naman talaga malayo. So she felt na wow, like she also felt very like accepted and respected. So yun ang maganda. Yun ang maganda sa ating kultura na yan. And in the same way, sa Germans naman, talaga first name basis lang Kahit ang mother-in-law at ang hipag at bayaw. Biyenan, ang bayaw is ang lalaki. Okay. Ang biyenan ang mother-in-law. Biyenan is father-in-law. Ang hipag yung son-in-law tsaka daughter. O daughter-in-law nga ata yung hipag Tapos yung son-in-law hindi ko maalala. Sa Tagalog. Sa Bisaya ba may ibang term? Mo akong tanongin kasi hindi ko rin alam. Pero yun lang, interestingly, sa Germany. So, first name basis ang ang kapatid, ang bunso, first name basis lang sa And kahit nga doon pero sa experience ko hindi na realize kasi sa akin yung mother-in-law ko gusto niya tawagin ko siyang mommy. Pero yung iba kong mga alam ko sa ibang mga family, talagang first name basis lang yung Richard. Totoo yan.
Marami din akong kaibigan na from different nationalities and kahit sa not just in Germany, kahit sa UK, sa US, sa US, first name basis lang talaga. And mahirap 'yun. Yung sa akin naman nung talagang, 'di ba kasi sa Pilipinas pag nanligaw ka, tinasabi mo tito tita pa rin 'yun eh. Tapos pag normally naman pag tito tita tapos naging asawa mo, talaga nagiging mommy pa at daddy at mommy mo na din. Yes. So parang may natural progression of those titles. Yeah. Pero dito, I mean, for me at least, ang hirap na tawagin ng first name basis ang aking parents-in-law kasi it just feels wrong, di ba? So far naman, nung talagang in-explain ko naman din na ito yun sa amin. So parang sabi ko, what do you want me to to call you? Yeah. So sabi naman nila, they said na it's okay that I call them with their first name. So okay na din. Yung una parang awkward talaga. Like talagang I feel very weird about it kasi hindi naman talaga natural sa atin, 'di ba? Pero nung tumagal-tagal na, okay na din. So hindi siya issue. Okay. So you call them by their first name. Interesting. Even yun sa din, kahit yung sa brother-in-law mo na may asawa din, ganun din yung... Oo, ganun din. Okay. So, in the same way, naano din ako na parang nawiwirduhan din ako nung mga pamangkin, na Norbert ang tawag sa'yo. Oo na, yun lang ang tawag sa akin. So parang, talagang, hindi mo hindi mo mag-gets. Hindi mo mag-gets, pero masasanay ka. Yeah. Si Sophie naman, tawag niya mommy, daddy sa mommy mo, sa daddy mo, sa daddy mo. Yun. So sa asawa ko naman, si Sophie, sabi ko sa kanya na hindi ko naman ine-expect na gawin niya din sa pamilya ko. Okay. Diba? So, I told her na, you don't have to call my dad. Okay. So, kung anong comfortable ka, anong nakasanayan mo, yun na lang yung tawag mo sa kanya. So, first name basis lang din. Kasi para hindi na... Okay lang sa daddy mo. Okay lang. Sa daddy ko naman, in-explain ko naman sa daddy ko na ganito kasi sa kanila. So, para wala na tayo masyadong issue. Okay. At saka hindi naman siya, hindi naman porket hindi ka tinawag na dad. Hindi ka na tatay. At hindi ka at disrespected ka. Hindi ganoon. Kasi sa kultura iba. So, okay lang din. Galing Kasi sa kwento ko naman, iba yung setup magkabaliktad tayo Sabi ko kay Steph, kung hindi mo kayang tawagin yung nanay ko na mommy, gawin mo lang mommy Feli. So may Feli, tapos may mommy. So parang ganun. Parang for me, nakita ko yung value. Kasi katawagin ko yung nanay niya na mommy din. So mommy Helen yung tawag ko. O minsan, pag pag mabilis, di mommy. Okay lang sa nanay niya yun. So ang ganda ang ganda ng dynamics na hindi lang isang linya yun. So depending nga sa pag-uusap tsaka sa mga agreement. No? Yeah. So I think that's really good. And I think to just dive deeper, no? Kasi sa atin, bakit nga ba natin parang meron tayong mga terms of endearment sa Pilipinas, no? Yun nga, yung actually sa Chinese mas malalim, meron kang first brother, second brother, 'di ba? Sa atin kuya, ate lang, tapos tito, tita. So parang merong special relationship kasi parang pag kuya, big brother mo talaga 'to, 'di ba? Pag tito mo talaga 'to Parang honor sa atin yun na kunwari, hindi mo talaga siya kamag-anak. Yung mo lang, parang kaibigan ng tatay mo. So, tinawag mo yung tito. Parang kapamilya mo na yun di ba? Oo nga, di ba? Sabi na, kahit sa school nga, di ba? Yung tito ko, di ba? Parang may ibang dating, di ba? At saka, wag nating kalimutan ang ninong at ninang. Iba din yun. Ibang ninong, level. Exactly. Parang pag ninong at ninang, iba yung level of respect diba? Lalo na sa Pasko. Kasi meron ka makukuhang aguinaldo. Pero iba talaga yung experience ng ganun. And I think yung reason behind na dito sa Germany, parang gusto nila kasi yung equality of everyone Kaya by first name Kasi doon din dumating yung ma'am tsaka sir
Sa Pilipinas, malaking bagay na yung sa boss mo na nagsasabi ka ng ma'am tsaka sir. Nung nasa Pilipinas pa ako nag-work, may time na tinatanggal na nila yung ma'am, sir sa manager mo. Talaga? Kasi parang sinabi mong sir tsaka ma'am, wala na silang mali eh. Parang ikaw talaga susunod ka lang. Okay. Experience mo yun? Na tinatawagang sir tsaka Norbert or may tinatawagan kang sir? Yeah, I think, yung experience ko naman, like, parang natural na siya talaga. Pag hindi siya kuya or ate, ma'am or sir, parang normal na parang may respect. Yeah. Hindi talaga, the point is, hindi ko talaga matawag in just a first name basis. So, mahirap siya sa akin na, especially pag alam mo talaga na medyo matanda sa'yo, kahit sino pa yan, itatry ko talaga by default na may ma'am tsaka sir. Ma'am or sir or title, any form of respect. So, dun ko lang yan na parang na overcome, parang get over ko na yung concept na yan nung sa South Africa. Kasi sa South Africa naman, may ganong level na first name basis lang din. So, dun ako nasanay na first name yung parang tawagan ng, medyo nakakantanda sa'yo. May titles din sila but hindi kagaya sa atin na masyadong marami but doon ko parang na okay, so okay lang din pala tawagin ng first name. Hindi sila na-offend, hindi sila na-awkward, parang okay lang. So hindi na ako na-shock ng masyado nang pumunta ako dito. That's interesting. Kasi I think dito ko lang din natutunan yung first name basis, no? So kahit sa manager mo, kahit sa boss mo, kahit pinaka-boss mo pa yan eh. Kaya pwede mo tawagin na Steve. Wala lang. Okay lang sa kanila yon. Hindi nangangahulugan na na parang yung level of a person parehas lang eh. Ganun yung explanation. No? Yeah. And just diving deeper kasi for me parang yung pagtawag na mommy sa mommy mo or sa mommy nung mother-in-law mo merong siyang impact eh, 'di ba? Na para may special relationship kayo. And I think minsan in my experience when I was coaching, so may mga conflict sometimes sa wife and sa mom. Na minsan hindi lang totoo sa Pilipino, no? Kahit sa ibang lahi din. Na yung the way they treat their moms sometimes becomes a conflict. The way they treat their wives. Kasi hindi siya parang nagiging minsan priority mo yung sometimes yung mom mo, sometimes yung wife mo. So may conflict siya na minsan nagiging clash. Well, napapanood natin sa scene yan, di ba? Like, daming movies niya na akala ko talagang parang gawa-gawa lang. Pero nung I got married, parang na-feel ko na, may ano pala talaga, may effect pala talaga yung paano ka na nakikirelate sa mother-in-law mo, at paano din ka tinuruan ng mom mo, di ba? Right. Yeah. So may grounds, kumbaga, for valid grounds for discussion, at doon sometimes ka-conflict ang mag-asawa. Yeah, totoo yan. And I think when we messed up yung priorities tsaka yung importance, nagiging mahirap siya na discussion with our wives. Kasi sa ating mga Pinoy, by default, masyado tayong close sa mom natin eh. Masyado tayong mapagmahal sa nanay. Na pagka lumaki ka na yung nanay mo kasama mo sa bahay, iba yung respeto eh. Sa at least sa Germany, my experience, no? Parang hindi ganun eh. Kasi dito sa... Ano kaiba ba? Parang sa Pilipinas kasi unang-una, no? Kailan tayo aalis ng bahay? Mga Pinoy. Maaga. Kasi normally naman. Usually yung bubukod ka na. Yung bubukod. Di ba pag bubukod ka lang pag may asawa ka na, di ba? Yes, oo. Di ba? Pag 35 years old ka na, wala ka pang asawa, nasa bahay ka pa rin. Nanay mo, no? Di ba? Sa Germany, hindi ganun. Oo. Usually,
by 18, bubukod na sila eh. So yung buhay ng nanay nila, meron na silang, pwede na sila mag-travel. Parang they literally have their life back. Na kung ano yung gusto nilang gawin, wala na silang responsibilidad sa anak nila. Kasi anak nila may sariling buhay yun eh. Sa Pilipinas, hindi ganun, di ba? Minsan, may mga, mostly na mga Pinoy, hanggat wala pang asawa, doon pa rin, magkakasama pa rin sila. Siguro minsan nag-aambag, ganyan. Pero nasa bahay ka pa rin kung gusto mo. At normally, ganun yung setup natin. Unaccepted yun sa culture natin, di ba? Totoo hindi naman. sinasabi natin na mali yun. But yun lang talaga ganun lang talaga kultura. Oo. May value naman yun. Actually, ako nga, iniisip ko, pag yung mga anak ko naging 18 na, sa bahay na lang muna sila. Wala na. Hindi ko naman, parang hindi ko rin naisip na paalisin. Kasi doon din ako lumaki. So parang for me, okay lang din naman. Maglinis lang sila ng bahay. Yun na yung importante doon. So I think in that matter, yung relationship natin sa nanay natin, iba eh. Kasi nga parang, tsaka most of the Filipinos, traditional yung mama eh. Diba? Na nag-alaga sa'yo, andyan sa bahay. Mostly totoo yun sa Pinoy. Mostly dito sa Germany, hindi ganun. Kasi ang mga mothers nila dito, nag-work. Diba? So, yung relationship, hindi ganun ka-close. So, nagiging conflict yon pag yung mga wives, nagiging time na parang may conflict sa nanay or iba yung pananaw ng nanay. Kasi lalo na sa nanay, minsan sa buhay mag-asawa, meron siyang parang karapatan nila na mag-advise. Parang may say, parang gano'n, di ba? Parang may comment. Yeah, may comment. Kasi nanay sila eh. Nanay mo yun. Naman. Totoo naman yun. Pero natutunan ka sa Victory, may talaga. Pag once na nag-asawa na kayo, yung bilang nanay, no, ang role mo talaga is to support na lang. Parang hindi ka na pwedeng mag kasi ang priority talaga is yung husband and wife. Parang andyan ka kung kailangan, pero pag hindi, ang pagpe-pray mo, saning values na pinalaki mo yung anak mo, para ma-carry on. Pero wala ka na dun sa, hindi ka na pwedeng maging hindi mo na, kumbaga, hindi mo na talaga kailangan pakialaman lalim yan, bro. Pakialaman ng parang pamumuhay nila. Ayan. Totoo, I think, totoo yan kasi ang dami kong naririnig na mga issues. Hindi lang sa hindi lang sa foreign spouses, but kahit nasa Pilipino, mga kaibigan, mga kaibigan natin na ang daming hindi pagkakaintindihan ng mga in-laws and stuff. So, Paul, ano ba ang sa tingin mo, ano ba ang impact ng kultura natin na parang everybody is parang pamilya? Yan. In a way na maganda siya, pero ano bang effect nito sa ating mga foreign wives? Yan. Gandang question yan, bro. Ano nga ba? Pero, so, malaking factor sa atin yung, alam mo yung experience na pag kahit ng bagong kilala mo lang, no, pinakilala sa'yo sa bahay, kain ka muna. Yung gano'n, di ba? Na, kumain na kayo. Tapos, papakainin mo, di ba? Hindi ganun sa Germany. At least by default, pagka hindi mo kilala yung tao, wala, hello, hi. Tapos, ano ba yun? Hindi mo responsibilidad na pakainin. Di ba yung hospitality ng mga Pinoy eh? Oo nga. Di ba? Para minsan, pag ako yung Pinoy, so minsan may bisita, parang ang initial reaction, sige, po kayo, kain kayo. Ganun, di ba? Kasi nakagisnan ko yun. Hindi yun ang nakagisnan na asawa. So, nagiging conflict siya in such a way na because siguro kasi pang nagplano sila minsan sapat-sapat lang. So, magpaplano kayo ng grocery sa isang linggo. Bibili mo itlog, ilan? 4. Sabihin nun, 4 na itlog na yun, para sa araw lang na yun. Yung ganun ba example? So, pag may bisita ka, paano na yun? Parang hindi mo nakalkula na, 4 lang yung itlog natin. Paano yun? Bibili pa ulit ako. Yung ganun ba? Yung ganung parang walang preparasyon. So, hindi naman dahil sa ayaw nila na parang maging unfriendly, pero gusto nila may preparasyon. Tama. Yung nakikita ko na conflict na parang gusto naman, hindi naman dahil ayaw nilang tumulong o kaya hindi nila naiisip yung ibang tao. Kaso, kailangan may preparasyon eh. Hindi yung basta, sige, dito kayo. Parang darating, parang
baka maapektuhan yung mga bata, yung mga anak, ganyan. So natututo din ako doon na yung balance ba ng pagiging spontaneous. Yeah, kasi feeling ko kasi kasi sa kultura natin masyado tayong hindi naman masyado. We are very communal, you know. Yeah. Halos lahat ng bagay sinishare. Kahit pagkain, damit, like you know, pwede mo suotin yung t-shirt ng kapatid mo, like kahit hindi ka magpaalam, okay lang, di ba? Pero so yun yung parang pinanggagalingan nilang hindi sa sanay sa parang lahat ng tao ay parang pamilya natin. So para feeling ko sometimes mahirap siya maintindihan kung bakit tayo masyadong close sa iba. You know, like feeling ko parang friends natin lahat, everybody's family. So yes, mahirap siya ilagay sa ating isipan na ito ang role ng asawa ko, ito ang role ng mom ko, ng dad ko, ng kapatid ko. Saan ba pwedeng hanggang saan ba? Yung boundary. Yan ang challenge talaga. Kasi sa atin parang yung bang pagka may problema yung kapitbahay nyo, minsan, sige, mabilis na tayo, marang mapakabilis na, sige, nasunog yung bahay ng kapitbahay nyo, dito na muna yung matulog. Ganun, di ba? Walang tanong-tanong eh. Hindi mo pag-uusapan yun sa Pilipinas eh. Di ba? Na pag may kailangan ng tulong, mabilis lang. Ang nakita ko dito, may preparasyon. So, kunwari, may nangangailangan. Sige, titingnan natin yung budget. Ano ba yung pwede natin ibigay? Magkano yung kaya natin ibigay? Yung ganun. Nakita ko yun na may value din naman siya. Kasi minsan, pagka yung lagi ka lang bigay na bigay, naabuso. Oo. So, maraming naabuso sa ating mga Pinoy at marami rin aabusong Pinoy dahil ang Pinoy napakabait. Mabait ang mga Pinoy mapagpatawad, madaling makausap, yung ganun ba? Kaya nga yung kaibigan, madali maraming kaibigan agad eh. Kaso nga lang, dahil doon, marami ring nang-aabuso. Yeah, oo nga. So, yun yung balance lang doon talaga. Yung bang, I think at the end of the day, yun nga, yung communication. Yun yung natutunan ko sa asawa ko na lahat ng plano ko, lahat ng gusto kong gawin, hindi ako mabilis mag-desisyon. Minsan, lagi kong sinasabi sa asawa ko na, hoy, may lakad kami mamaya or next week. Ito yung plano ko. Hindi naman dahil sasabihin niya, bawal yan. Ganun ba? Parang alam lang niya na... Oo. Kasi, totoo naman din, di ba? I think, may value talaga siya na open yung communication. Kasi hindi naman walang magiging conflict, walang magiging away kapag nagkaintindihan ng both parties. Yes. And I think sabi ko nga, 'di ba, na ang advantage ng pagiging multicultural at ibang kultura natin sa ating asawa is that given na talaga na different. So, may by default, hindi ka nag-expect na iintindihin ka agad. Yung feeling ko. So, feeling ko, bago ako maintindihan ng asawa ko, iintindihin ko muna siya. Yan. Kasi iniintindi ko muna siya, mas may margin ka, mas malawak yung pag-iisip mo at saka mas patient. Feeling ko mas patient ang aking approach kasi hindi ko nag-expect na I don't expect her to always understand why I'm doing this. Kasi hindi mo naman pwedeng gamitin ang culture as an excuse all the time, 'di ba? Kasi correct. Hindi yun argument. Totoo 'yan. Mahirap nga na parang laging ang expectation natin, alam ng asawa natin kung ano yung kultura natin. So, ang Pinoy husbands na may asawang foreigner, mas meron tayong awareness dapat na hindi natin i-expect na kung ano yung kaugalian ng Pinoy, ganun din yung maging kaugalian ng asawa natin. At hindi din, I think important din sa atin siguro na hindi natin i-impose na ganyan ang dapat ang gawin na mangyayari in a cultural clash. I think
sa experience ko, importante yung nag-share ka ng bakit ginagawa natin ito. Kasi kunwari sa Pilipinas, ang dami nating mga parang superstitious sort of like practices or rituals, diba, na wala naman talagang explanation. Ginagawa lang talaga natin na kasi nakasanayan na or kasi ano lang, diba? Ikaw yun, yung sanay ka eh. So hindi mo you don't assume na alam ng asawa mo yan. Kasi hindi naman siya lumaki doon, diba? So, tama. So I think pag in-understand natin talaga na iba ang perspective niya, mas madali na. So, balik tayo sa in-laws kasi na-remember ko nung papunta ako ng Germany, may government office na nag-interview sa akin na may sabi na, may nakita kami na may picture ka ng kasama ang mga in-laws mo. So I'm like, yeah, sure. Like, yeah, of course. Tapos na-shock ako sa question nila kasi sabi ng officer nag-interview sa akin, sabi niya, so paano yung relationship ninyo? Paano ba ang trato nila sa iyo? Wow. So yun ang sabi ha. Sabi ko, baka personal naman ng tanong. Pero naintindihan ko kasi ang dami din kasing abusong nangyayari. So gusto lang niya malaman if yung treatment ba nung magiging in-laws ko is maganda yung pakikitungo sa akin. Kasi concerned din naman sila na baka maano, di ba? Alipin ka lang ganun. So na-appreciate ko yun, and sinabi ko sa wife ko na I'm really, to me, no, parang and I know hindi to lahat experience ng lahat to, pero sa akin lang yung own experience, napaka-bless ko lang talaga sa aking mga in-laws kasi hindi nila ako tinuring na iba, na kahit na hindi sila masyadong mag-communicate in English, pero ramdam ko talaga yung pagmamahal nila, yung care nila, at saka hindi sila talaga nakikialam in a good sense. Hindi sila nakikialam sa mga buhay namin mag-asawa. So walang drama, walang teleserye na walang pagbabanta or kahit ano. So yun lang talaga na-appreciate ko. But alam ko na hindi yun experience ng lahat. Ayan, totoo yan. Totoo yan kasi sa Germany din may mga experience na yung mother-in-law nila hindi ganun kaganda yung relationship, lalo na sa mga Pinoy. Meron nga akong isang kakilala na yung nanay niya magkakaroon na ng last will and testament, no? And totoo to, kahit hindi lang sa Pinoy, kahit sa German, yung last will and testament niya nakasulat doon, pag namatay siya, kung makukuha nung titulo niya, yung anak, hindi kasama yung asawa, yung anak lang. Tapos kung namatay yung anak, yung mga bata. So yung asawa, talagang walang makukuha yun. Wow. Hanggat hindi sila mag-asawa, hindi niya makukuha yun. Kasi yung anak lang yung bibigyan ng lupa at saka titulo. And iniisip ko parang bakit ganun, no? Pero iniisip ko nga kasi ang mundo nila kasi dito, pwede kasi mag-asawa ulit yung yung lalaki or yung babae for that matter. 'Di ba? Oo nga. Ay di kumbaga pagka kunwari namatay na yung magulang, tapos yung mga anak medyo bata pa, namatay din yung anak. Parang ganoon sila mag-isip eh. Alam mo 'yon, merong ganoon na mindset na baka yung mga ganong use cases ba na pwede mangyari to. So minsan naisip ko meron din namang value, pero nakikita mo doon kung sino yung talagang priority nila. Oo. Pero sa bagay, sa Pilipinas naman kasi hindi natin na pag-uusapan yung mga ganung di ba? Mga ganung yung mga titulo, yung mga makukuha mo. I'm sure iba na rin ang siguro ang galawan ngayon. I mean, galawan talaga. Parang lang, dance move. Parang nasa palengke. Yeah, but I know naman minsan naman na nasa tayo nasa parang matured conversations na din when it comes to stuff like that. And I'm sure naman na may mga conversations na around that.
Yes, totoo yan. So, I think as we just end for our episode today, isang challenge na maibibigay natin sa ating mga guest right now sa ating audience, yung prioritization ng mga relationships. No? Number 1 doon is walang doubt, kahit na nasa ano pang asawa mo, Pilipino man o hindi, Pilipino ka man o hindi, asawa talaga muna ang priority. Yeah. Yun talaga ang design So, ang challenge namin sa inyo is to make a list of 3 things, 3 bagay na mapapakita mo na priority mo is yung asawa mo. At hindi siya hindi naman necessarily na parang rules talaga na may hindi ka ganito, hindi mo priority. Feeling ko lang sa iyong own na expression, 'di ba? Yeah. How can you tell yourself na if I do this thing, it means na I'm prioritizing my wife. Yan. Yun lang. I think yung maganda dun yung conscious ka na may ginagawa ka consciously na prioritize mo yung asawa mo. Kasi mahirap yun na hindi ka conscious, hindi mo aware na prioritize mo yung asawa mo. Kasi baka hindi mo nga naman prioritize, diba? So yun ang aming challenge for you today. And thank you again for joining us. Yeah, and maraming salamat sa inyong pagtutok sa aming pangatlong episode. Sana naman po ay tuloy-tuloy ang inyong pagsubaybay. Ayan. At ang mahalaga po ng effort ay mag-improve sa lahat ng bagay para tayo ay maging mabuting Pinoy husband. And if you found value po sa aming content, paki-share at paki-subscribe din po at tayo po ay maging mabuting Pinoy husband. Okay. Bye, guys! Bye!